Hi guys! So, today, pupunta ako ng 7-Eleven, kukuha ako ng package ko. And then, bibili din ako ng water sa grocery. So, come with me. wala lang ako magawa, kaya I want to vlog. Wait lang, going down. It's 2:30 na, tulog yung mga anak ko. Iniwan ko muna. Andun yung brother-in-law ko sa bahay. So, gagawin ko muna yung mga dapat kong gawin. Bye! October na, pero mainit pa rin sa Taiwan. Oh my God. Nakuha ako ng aking package. Mag-grocery naman ako. Kailangan ko bumili ng water. Let's go. Tapos na ako, bumili lang ako ng isda at ng gulay, tapos water. Tapos na ako. Yun na, paying na. Then I will unbox my parcel. See you later. Hi guys, so I just want to make chika while opening my package. My 7-Eleven package. I just want to make chika about how I start doing ukay business. Hindi naman talaga siya business ko na as in yung ano. It's just like parang libangan ko lang siya. Kasi lagi nga ako maaga nagigising. And yun nga sabi ko sa inyo, I was diagnosed with postpartum depression. After ko manganak sa second baby ko, and the doctor advised me na magkaroon ako ng hobby. But yung mga hobbies ko before is parang nawalan ako ng interest, like watching K-drama. Like kung ano pa, playing games, mga ganun. Parang nawalan ako ng interest doon sa lahat ng ano na yun, and ginugulo ko lang lahat ng time ko sa mga anak ko. And yun nga, nagkaroon ako ng postpartum depression, and doctor advised me na magkaroon ako ng iba pang hobby. Yung parang ganun na I should go out. Pero ang hirap naman lumabas nang may kasama, bitbit mo yung anak mo, di ba? Parang ang hirap lumabas na bitbit mo mga anak mo. Ayun pala, background ko pala yung anak ko. Background ko yung mga ukay, tinitinda ko ng ukay. This is the second room, middle room namin. Hindi siya ginagamit. Ginawa lang siyang tambakan, so ginawa ko siyang parang place ko para magkaroon ako ng space here sa bahay. Actually, dapat last year pa talaga dapat ako mag-start ng ukay business. Around actually last year pa, bago ako manganak, dapat mag-uukay ako habang naiiwan ako sa bahay nga. Kaso nga lang, ang dami nangyari last year. Umuwi ako ng Pilipinas, nagstay ako for 2 months. Then namatay yung mother-in-law ko. Nakabili ako ng bail sa Facebook. Nakabili ako ng bail, tapos nakabili na rin ako ng manikin. Lahat yun, sinamahan ako ng asawa ko. Sinuportahan niya kahit ayaw niya. Ayaw niya talaga makukuya ko. But sinuportahan niya ako sa mga pinagagawa ko.
kung sure daw ba talaga ako. At yung ginamit kong mga pera is yung allowance ko, pero siya pa rin nagbayad. So parang hindi pa rin nagala allowance ko. Then parang yun nga, parang nawala na sa isip ko mag-ukay business. Tapos lagi pa kami umuwi ng Pilipinas, then namatay yung mother-in-law ko. Ang daming nangyari. Tapos parang lalo ako nalugmok, parang lalong naging depressed around noon. Tapos nung mag-i-start ako ulit, nung isip ko ulit mag-start na sige go, mag-start tayo ulit. May ano naman nun, nagkaroon ng issue nun sa here in Taiwan community, sa mga okay seller na nagagalit sila sa kapwa nila Pilipina, sa kapwa nila Pinoy na nag-uukay na while they're doing parang while may trabaho. Bawal kasi yun, regulations sa Taiwan policy, Taiwan government, na bawal kang, if you have a contract, na if you're a worker or you're a caretaker, bawal kang mag part-time job. But yung ibang Pilipina kasi, siguro wala silang OT. Nag-try silang mag-ukay. Kasi nga diba, it's very kailangan mo lang ng cellphone, kailangan mo lang ng mga damit, then boom, mag-ano ka na. And maraming nagalit, kasi nga yung iba is naka-registered sila. So, nagbabayad sila ng tax. And yung mga nagpa-part-time is hindi nagbabayad ng tax. At mas mura sila. Kasi nga, wala nga silang tax. Tapos, yung may mga tax, syempre, kailangan nilang taasan yung presyo nila kasi nga, nagtatax sila. So, parang nag-away-away, nagkagulo nun. Parang doon, parang medyo natakot din ako baka mamaya, may bigla nilang kumatok na police. Yun. Pero, hati ang side nun. May mga nagtanggol, may mga something na ganun. Tapos hanggang sa parang nanghingi ako ng guide sign kay Lord. Sabi ko, Lord, kung talaga, baka naman ganun. Baka naman pwedeng i-try kong mag-business. So, parang side hustle ko. Kasi nga, ang aga ko nagigising, 5 o'clock gising na ako. Nakatitig lang ako. Cellphone lang ako ng cellphone. Diba? Parang, kahit nagsa-cellphone ako, yung utak ko maandar. So, I need to, Tapos, yung mga kaibigan ko, I'm so thankful sa mga kaibigan ko. Thank you sa mga kaibigan ko. Alam niyo na kung sino kayo. Mapapinas man o Taiwan. Lahat ng kaibigan ko sa Pinas man o Taiwan, o kahit nasa ibang bansa. Lahat sila, alam niyo ba, sinuportahan nilang business ko. As in, binibigyan nila ako ng moral support na go mo na yan, huwag ka matakot, ganyan. Diba? Thank you so much sa mga hiningan ko ng tulong kasi hindi ko alam kung paano magpapadala ng package. Thank you sa mga hiningan ko ng tulong at nag-reply. Thank you pa rin. Kahit alam kong busy kayo, nagre-reply kayo. Thank you so much. Ay lang. Sorry. So, dun ako nag-start na kasi nga, ang dami ko moral support. Tapos, yung asawa ko, kahit ayaw niya, sinusuportahan niya pa rin ako. So, finish ko talaga. Itong business ko na to is, parang hobby ko lang. Every morning lang siya. So, if wala akong benta, okay lang. If may benta ako, thankful. Thank you sa mga minors ko, lalo na sa mga umuulit. Hindi ako kumukuha ng bail. Wala rin ako kasi kukuhanan, and then I don't know where to get a bail. Yung bultuhan. Natatakot ako kumuha ng bail, baka kasi hindi ko siya mabenta or baka pangit ang makuha ko, sayang naman, di ba? Mag-iimbak lang siya sa akin. Ang ginagawa ko is handpick. Yung as in ako ang namimili. Nagtitingin ako sa mga online na mga nagbebenta ng mga and pinapatungan ko na lang sila. And thankfully, kumikita naman ako kahit paano. Kahit ginagamit ko sa pagbili ko ng mga crybaby. Pambili ko ng mga luho ko. Iba-iba. Siyempre minsan nag-aabot din ako. Minsan libre kasawa ko. So, eto yung nabili ko. Bumili ako ng jeans. So, ganda ang nakuha ko ngayon. Jeans. And this one. Ayan. So, nagbukas ako. Hindi ako nag-online sell lang ngayon kasi tinatamad ako.
Tinatamad ako. Napakaganda ng rason. Tinatamad ako. Kasi I just want to make chika lang. Kasi hindi ko rin alam kung anong i-content ko. Wala rin akong niche. Wala akong masyadong content. And sometimes kasi kapag nasa labas na kami, nahihiya ako mag-vlog. Nahihiya ako mag-video, ganun. Lalo na yung talking. Eh, hindi naman ako sanay yun ng voice over. Ganun. Wala naman ditong mga palaisdaan na kukuha ako ng mga isda. Manguhuli ako ng isda. Kaya hindi rin is aesthetic. Hindi rin ganun kaganda yung kusina namin para magluto-luto seryoso. Hindi ko naman sasabi na maano, pero hindi siya appetizing tignan. Pangluto seryoso, saka maliit ang space ng kusina namin. Regarding pala sa depression ko, umiinom ako ng gamot and nagta-therapy ako. Kaya sa may mga mommies na medyo alanganin na may nararamdaman kayo, huwag niyong balbalain. Kasi mahirap na. Alam niyo ba, ang dami ko nababalitaan na yung mga mommy na pinapatay nila yung sarili nila, nagsusuicide sila, and then nadadami yung anak nila. Wala lang. Na-chika ko lang. Diba kung saan napunta yung chika, ganda. Diba? Wala lang. Gusto ko lang, magchika. And thank you pala sa mga minors ko. Kahit hindi nyo napapanood to, thank you sa mga minors ko, lalo na sa mga umuulit. Thank you so much, guys. Guys, if you like my video, baka naman. Wait lang. Actually, gusto ko mag-work. Pero gusto ko rin mag-stay at home mom. Ako yung nakatutok sa mga anak ko. Kasi ang mahal kumuha ng jaya dito, no. Gusto kong mag-work. Gusto kong bumalik sa para may sarili akong pera kahit na binibigyan ako ng pera ng asawa ko. At the same time, gusto ko rin maging stay at home mom. So, parang abot good points na rin sa akin kung pag-uukay. Kung large. Kung hindi diba? Good points na rin sa akin tong mag-uukay. Kasi nandito lang ako sa bahay. At anytime pwede ako Kaya siguro okay lang sa akin. Ano pa bang gusto ko, chika? Wala. Gusto ko lang sabihin na dati 7 years akong factory worker. Nakatatlong company ako. Hindi palduhan ng OT sa mga naano ko. Pero lahat naman yun. Pero thankfully, nakapagpa-start naman ako ng bahay sa Pilipinas for my mom and papa. For my parents. Tapos yung kapatid ko na lang ang sumalo. Tinulungan na lang ako ng kapatid ko. So, thankful ako. So, ayan. Gusto ko lang i-flex yung mga nakuha ko. Mga brandy pa pala to. Mga brandy pa yung nakuha ko iba. Diba? Very nice. May mga tag pa sila. Alam nyo, yung iba ayan. Wala na. Alam nyo ba? Yung ibang inuukay ko is pag nagustuhan ko, kaya nakuha ko. Kasi sinusukan ko. Kinuha ko yung iba. Sa akin na siya. Ganun. Ito guys, yung isa. Gusto ko lang ipakita guys. Ito pa lang isa kong Crybabies. One of my collection. Ganito. Dito nahilig ako. Wala lang. They're so cute. Sa Pop Mart. Yung iba mahilig sa labubus. Ayoko ng labubus. Hindi ko inaano yung labubus Wala lang. Hindi ko lang siya bet. Wala. Kaya sana maging successful pa tong business ko. Kasi
alam mo ba, ang daming joy. Ang daming hindi kumukuha ng parcel nila. Yung bigla ka na lang ibablock. Alam mo yung ganun. Parang nakakabwisit. Yung sayang effort. Saka yung plastic, binibili yun. Binibili namin yun, hindi yung libre. Hindi yun basta na lang binibigay sa tindera. Diba? Nakakabwisit yung ganun na nag-effort ka, nagkwenta-kwenta ka. Lalo na yung mga maraming binibili. Maraming mine. Tapos hindi nila kukunin. Tapos ang nakakainis pa dun is na-send mo na yung parcel. So, babalik sa yung parcel. Parang nakaka-disappoint, parang nakakagigil, yung parang may mga ganong tao na kesyo ganyan, ang daming, ay, nako. Ang daming anis, ala, ganito, ganyan. Tapos hindi na nila kukunin, tapos ibablock ka pa nila, di ba? Mga kupal. Di ba? Sana hindi masarap ulam nila. Mga nakakabwisit kasi mga ganun tao. Kasi hindi naman halor yung time ng tao. Lalo na sa mga iba, na ang dami kong nakikita na pinapost nila yung mga nagjo-joy sa kanila na umaabot ng 1,000, nasa 1,000 yung mga namamain. Yung pagod ng tao doon, diba? Kahit nasabihin mo mabibenta pa yun ng tao, yung effort niya mag-plastic, magtabi-tabi, magkwenta-kwenta, ganyan. Dagdag bitin niya yun. Diba? Gigil yan. Alala, I just want to, sa mga balak maging OFW sa Taiwan, go push. Alam ko mas malaki ang kita sa Korea, saka sa Japan. But yung iba kasi ginagawang stepping stone ang Taiwan, tapos pupunta sila ng bandang Europe. Kasi medyo maluwag dito. Parang ako, after ko mag 7 years, nag-apply ako ng Poland. Nakuha naman ako, and thankfully, maganda yung nakuha kong job. QC rin ako, QC. And mababait yung mga naging ko. Thankfully, mababait yung naging karoom ko, naging kabahay ko. Si Ate Jazz, yung pinaka-kumuha sa akin, nag-ayos ng documents ko, mabait din yung mga leader ko, naging katrabaho ng mga Polish. Napaka-thankful ko nun. Umuwi lang ako kasi Juntis pala ako. My God. Mahal pa naman ang ticket nun. Alam ko yung ticket, hindi ko alam kung nasa magkano ang ticket nun. Basta ang mahal ang ticket ko nun. Diba? Pero hindi ako nang hinayang kasi meron akong 2 cute na anak. 2 cutie na anak. Yan nga lang, nagkaroon ako ng saltek. Diba? Wala lang guys. Sana guys, na-enjoy nyo yung ganitong vlog ko na parang wala akong diba? Para lang ang tanga na nagkukwento-kwento. Gusto ko sana yung while doing my makeup. Kaso hindi ako marunong makeup. Or yung magbe-bed rest. Gusto ko sana yung mga ganong eksena. O kaya mag-o-open ako ng mga hole. Taray, nag-open ng hole. Yung mga ganon. Gusto ko rin yung mga katok-katok serye sa mga refrigerator. Tapos pupunuin mo yung refrigerator nyo. Ganon. Mga ganong bagay. Alam nyo, thankful na ako kasi mabait ang father-in-law ko. Mabait ang pamilya ng asawa ko. Thankful na ako dun. Mabait sila sa akin. Mabait sila sa anak ko. Happy na ako na mayroon akong ganong mga in-laws. Mga ano tawag dito? Lalo na sa mother-in-law ko, nung buntis ako. Wala, na-miss ko lang si mama. Yung mother-in-law ko nung buntis ako, lagi niya ako binibila ng fruits, tapos ipagbabalot niya pa ako. Wala lang, naalala ko lang. 1 year ni mama this month. 1 year niya. Ang bilis ng panahon. Wala lang. Guys, thank you pala. Thank you for watching. Kahit hindi ko naman masyadong pinakita yung mga pinagbubuksan ko. Nagkwento lang ako. Thank you for watching guys. Sana mag-subscribe kayo at sana na-enjoy nyo yung mga pinagchichismis ko sa inyo. So guys, bye. Thank you so much.